Magandang hapon po and welcome to another episode of Immigration at Iba Pa, kung saan sasagutin namin ang lahat mga katanungan nyo about immigration, family matters, and all your other legal concerns here in Canada. Ako po si Jean Aguilar and makakasama po natin of course ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa mga nanonood from Toronto. Medyo maulan po ngayon, kaya medyo late po ng konti. Pasensya na. Medyo na traffic po. Pero yeah, the weather is starting to change. Yes po, autumn na, ano? Autumn na. Start na ng autumn. Yeah. So sana kasama nyo pa rin kami. Nagbago lang din ng day this week. Yes po, so instead of Wednesday, Thursday po tayo ngayon. Pero ngayon lang po yan. Hopefully makabalik po tayo dun sa regular schedule. Yes. Pero we'll let you know po. Okay, so now's the opportunity po to ask your questions, to ask Attorney Jake. Meron ba kayong mga questions about your immigration matters or family matters? So kung gusto nyong malaman yung kasagutan, ngayon na po, now is the time to send your messages. We have 1 hour to discuss it. Yan, pwede nyo na pong simulan. Again po, wag na po tayong mahiya. Usually marami po nagtatanong, may naghihintay lang na mauna. Unahan nyo na po. Pero yan, bago kayo mag-send, meron naman po kaming baon na tanong. Yes. Pero priority po namin yung mga mag-ask ng questions live ngayon. So, feel free to send in your messages by commenting on the comment section. I-send nyo na po. Okay? So, habang naghihintay po tayo ng mga katanungan from you guys, ayan, meron tayong mga inipon na questions from our social media, from Facebook, broadcast channel, and YouTube. Ayan, sige, mag-start na tayo, Attorney Jake. Sige po. Okay, simulan natin. From Arvin F. Allowed pa rin po ba mag-apply ng PR kahit na nag-end na po yung extension ng work permit habang inaantay yung bagong work permit? Yeah, pwede naman po yun. Wala naman usually connection, yung work permit or status nyo dun sa PR. Kumbaga stand-alone naman yung PR application. So tutuloy-tuloy po yun. Usually nga regardless of kung meron kayong work permit or status. But it seems na possibly yung nag-question may maintain status siya kasi parang meron siyang hinihintay. We just don't know when exactly siya nag-file nun. Kung before ba nag-expire yung dati niyang work permit. So kung ganon, meron siyang maintain status. But anyway, yun po, pwede naman po magtuloy yung PR application nyo kahit pa nawalan kayo ng status. But at the same time, syempre, we encourage you na maintain nyo yung status, gawa nyo ng paraan. Kung pwede pa kayo magpa-restore, usually within 90 days, if ever man nawalan kayo ng status, within 90 days, pwede pa kayo magpa-restore. So yun po. Ayun. So far, with the right process, ma-handle nyo po yung situation nyo. Okay, Arvin, salamat sa question mo. Hope we were able to answer your question. From Amilane A. Ayan. Hello po, attorney. Ask ko lang po kung ano ang dapat gawin sa apo ko. Nagkaroon po siya ng LMIA as ECE educator. Nagbayad kami sa consultant ng 2 years working permit pero 1 year lang po ang naibigay. Hindi po siya pwede sa PGWP kasi po sa private school siya nagtapos, hindi DLI. Ayun. Ang work permit niya is mag-expire sa January 2026. Gusto po ng school niya. Nabigyan siya ulit ng LMIA pero bayad na naman po uli. Ano po mabuting gawin namin? Maraming salamat po. More power. Hindi ko sure kung ano yung yung LMIA po kasi dapat sagot po siya ng employer, So, kung kayo po nagbabayad noon, actually medyo nakakalito sa school. Medyo nakakalito. O, tsaka, doon yata siya nag-work sa school. Baka sa school nag-work. Pero pwede naman siya mabigyan ng LMIA. Kung may LMIA yung school, pwede niya applyan yon, of course. Pero sana nga dapat hindi kayo nagbabayad. Pero minsan nga, I understand, merong parang under the table ang tawag natin dyan kasi hindi nga dapat yung employee ang nagbabayad pero sa kagustuhan ng employee na magkaroon ng trabaho at magkaroon ng status and eventually nga maging PR. Minsan, sila na yung nag-o-offer na, bigyan mo kami LMIA, kami na magbabayad. So, again, hindi siya dapat allowed pero we just know na maraming gumagawa nun. Tapos yun po, yun lang, LMIA, kung meron yung school, definitely pwedeng applyan siya. Okay. Ayan po, meron tayong Buena mano. as usual po si Mike Tabsky. Salamat Mike at ikaw lagi ang Hello, starter Mike. natin. Ayan, Attorney Jake, may bago bang batas
ang ipapas ang Canada regarding immigration na kahit may na-approve na permit, like work permit for 3 years, pwede bang i-cancel ng Canada? Wala namang batas ako so far na, or, na alam or in the future na ipapasa nila na tungkol dyan. But generally, pwede naman siyang i-cancel kasi ang nagre-regulate nga niyan is yung IRCC, o government din naman. So kung meron silang, of course, valid ground, syempre dapat meron ding ground para ipa-cancel. Pero pwede kasi that's within their control. So although, wala akong narinig pa specifically na batas na yun nga, pwedeng bawiin or But anyway, with or without that law, normally pwede yun kasi nga control naman siya ng government talaga. Okay, Salamat Mike. sa tanong, Mike. Thank you for joining us today kahit Sana maraming nagbago sumunod tayo sa'yo. ng day. Yes po. Maraming salamat. Tanong pa po kayo kung meron pa po kayong question. Pero sige, babalikan natin habang nag-iintay pa tayo ng question. May marami tayong listahan today. Marami po tayong naipon. Yes, okay. Si Geraldine P. naman. Ma'am and sir, plan ko ng anak ko na naiwan sa Pinas na pag-applyin siya dito as international student next year. After sa study niya, they will be given a PGWP, right? Kaya 2-year course ang gusto niyang i-take. Tanong ko lang po, if within her time of PGWP, pwede ba mag-nanny caregiver ang magiging work niya? Yeah. Kasi possible employer po ako na willing mag-sponsor sa kanya. Yung mother. Medyo marami siyang tanong. Through giving her LMIA so my child can apply work permit. Is this all plan possible for my daughter? Mukha naman, pero isa-isahin natin. Medyo maraming tanong yan. So, mag-aaral dito, international student, of course, pwede. Yes. Pag na-approve naman siya, syempre, pwede siyang pumunta as student. Makakapag-kuha ba siya ng PGWP? Depende. So, may mga requisitos po yan. Usually, dapat nga designated learning institution. Tsaka pinakamagandang na lang po niyan, tanongin yung school mismo, doon sa kung saan siya papasok or mag-aaral. Usually, yung mga staff doon, yung admin staff doon, alam nila. So, you can ask them directly. Sila po usually yung nakakaalam niyan kasi talagang yung programs nila, minsan nga tinatarget nila yung mga international students talaga. Yes. So, sila yung pinakamagandang tanongin dyan. So, most likely, yes, it can lead to PGWP, pero syempre nga may mga requirements yon. Be sure na ma-meet nyo yung mga requirements na yon. Okay, yung next Ano niya. pa yung mga ibang Pwede ba daw siya maging employer ng anak niya kung home caregiver? Pwede naman po, hindi naman bawal yon, pero dapat genuine pa rin. Siyempre, kumbaga parang mayroon kayong arm's length transaction. Okay? So, pwede mo siyang i-hire regardless of kung ano yung relationship ninyo. Wala ba silang nilabas na ano? Wala silang nilabas about relationship? I have to check. Hindi ko pa, meron parang check natin. We have to check that. Pero yun, in general, dun muna tayo mag-start sa generalities. Pwede. Basta nga genuine. So, siguro nga yung iba, hindi nga totoo na kunyari lang na i-hire siya para nga lang magkaroon ng status para makarating ng Canada. Pero wala naman talagang pangangailangan dun sa trabaho. Wala naman talaga siyang balak mag-hire. It's just that, nga para makarating lang yung kung sino man yung gusto niyang tulungan. And usually, kamag-anak. Like in this case, yung anak. Yeah, in this case, yung anak. So, yun lang. Pero, we'll check yung mga we should always check yung latest policies updates, about this. Pero from yung last time na review ko yung rule, is, pwede naman nga. Basta genuine yung offer. And may kakayahang magpasweldo yung employer. Pero capacity, we should check again kung yung income. Kung ano pa ba yung rule na yun, valid pa until today. Okay. So yun po, Miss Geraldine, okay? We will keep you updated. Meron pa ba siyang yung ibang tanong doon sa nabanggit niya? Yun lang naman. Kung possible daw siya na gamitin yung PGWP niya as for home care giver. PGWP, open naman yun. Isa pa yun. Open yun, so pwede siya mag-work sa kahit kaninong employer. Even sa magulang. Kasi open nga yun eh. Pero kung meron pa siyang LMIA, close work permit, pwede din. Ayun. Pero
yun, for now, PGWP, yeah, definitely pwede. Okay, Miss Geraldine, thank you for that question. Nasa na yung mga magtatanong sa atin? Baka Huwag po na kasi kayong hindi nila mahiya. alam na Tuesday tayo, lumipat tayo ng araw. Oo nga. Send lang po kayo ng questions nyo. Yeah, this is the opportunity to speak to Attorney Jake about your immigration or family matters of the heart na may kinalaman sa family. As you know po, pwede rin yan. usually yung immigration naman, kayo naman talaga yung maglalakad nun kasi kayo yung may qualification or kayo yung gagawa ng paraan para mag-qualify kayo. Usually nga po, lawyers nag-a-advise lang naman, nag-recommend. And ito na po yung parang paraan namin para makapagbigay din ng tulong or informasyon sa mga nangangailangan para kung may mga katanungan nga po kayo, especially about immigration. Yeah, ito po yung pagkakataon natin. Ano po? Ayan. Meron yatang nagtanong. May naglakas loob. Thank you, po. Nikki. Nikki C. Santiago Sr. Pwede po bang lumabas ng Canada pag naka-apply ng common law pathway? Good afternoon po. Good afternoon, Nikki. Good afternoon din po, Nikki. So, pwede naman po, pero ito yung mga kailangan i-consider. Kasi pag common law, it can be inland or out. Teka lang. Malamang inland siya. Inland kasi common law. Gusto niya lumabas. Medyo may lang, kailangan po nating i-consider. Kasi common law, usually nga, ang kailangan is nagsasama kayo sa isang bahay. Of course, pwede namang lumabas ng Canada, pero gaano ba yun katagal? And then, temporary lang ba yun? Babalik din naman kayo after nyo magawa kung ano man yung kailangan yung gawin sa labas ng Canada. But, ano po yan? Ang straightforward answer natin dyan is pwede naman. Pwedeng lumabas. Basta babalik lang. Babalik lang. Minsan nga kahit hindi pa bumalik kasi nga pero kung inland siya, pinaprocess naman na yung application na yon. Importante, ma-meet nyo pa rin yung mga requirements. Wala namang requirement din talaga na kailangan nandun ka nasa loob ka. Pero you have to inform the Canadian authorities din para at least alam nung nagpa-process kung nasaan ka, kung anong sitwasyon mo. Ayan. May follow-up question si Mike. Attorney, so yung may mga permit na ngayon na spousal open work permit or open work permit, dahil sa init ng cons sa immigration, wala bang policy, ng conservative? Okay. Wala bang, nawala. Mike, teka, hindi ko nakita yung question. Tumaas, hindi ko rin makita. Kumbaga yung mga SOW pwede i-cancel or yung mga dependents. Oo. Meron pa ba sa taas nun? Kumbaga yung mga SOW pwede i-cancel or yung mga dependents. Biglang nawala. Ang weird. Anyway. So, yung cancellation, parang hindi naman natin yun ma-expect unless nga na mayroong magandang grounds. For that, meron din naman kasing objective yung Canada nga na yung family reunification na tinatawag. So, as much as possible, buo yung pamilya. So, hindi naman nila paghihiwalayin yung pamilya usually unless meron nga silang magandang dahilan. Ito yun. Ayan na. Dahil mainit daw ang conservative sa immigration, wala bang policy na ipapakancel ang existing So sa ngayon po wala permit? naman. Yeah, totoo din yan na medyo mainit yung opposition party, conservative, especially with regards sa immigration. Gusto nga nila, yung temporary foreign worker program, gusto nga nilang ipatigil na yon at talagang bawasan yung levels ng immigration sa ngayon. Sabihin natin medyo drastic. Yung current existing government naman, yung Liberal Party, nagbabawas din naman talaga sila. Pero medyo pa siya, pigil, sabihin natin. Medyo, may limit. Limited. Marami pa din. In fact, nandito. And ang projection nga itong taon na ito, around 400,000 pa rin na magiging permanent resident. So imagine that, 400,000 dami pa rin sa isang taon. Medyo malaki pa din yun. Mataas pa rin yung level. Pero nabawasan yon definitely compared sa mga nakaraang taon. So totoong nagbabawas, pati yung mga halos lahat binabawasan nila, temporary residents, permanent residents, work permit students. So may datos na nga yan actually lumabas na. Talaga makikita natin substantially na bumaba yung levels this year compared sa last year. Pero nandyan pa din. Pero yun po, sa ngayon wala. Medyo po yun extreme, sabi natin, Mike, na ipapakancel nila yung mga may work permit na. So, igagalang naman yan usually ng gobyerno. And if ever lang, baka
yun nga, katulad nung sa spousal open work permit, hinigpitan na nga nila this year, di ba? Na kailangan mo na yung asawa nasa tier 0 or 1, tapos tier 2 or 3, tapos may listahan pa sila. Yun, baka higpitan pa nila yun, if ever. Hindi natin alam. Baka i-update nila yung listahan. Baka i-update nila yung listahan na yun. Baka bawasan nila yung listahan, something like that. Pero, ang iniisip ko nga, baka hindi na rin eh. Kasi, kahit pa paano gumaganda naman yung ekonomiya natin, no? Yung worst case scenario na kinakatakutan natin na yung maging full-blown, yung trade war, tariff war, mukhang hindi naman nangyayari sa ngayon. Hopefully, mabait si cross your fingers pa, hindi pa natin sure. Pero so far, medyo manageable siya, sabihin natin gano'n. Yeah. Kaya ang expectation din, medyo gaganda yung sitwasyon natin next year, ng bahagya lang. Pero at least paganda, hindi pasama. So, we can also expect na yung situation ng mga temporary residents dito sa Canada, gaganda din yung prospect nila. So, yun lang naman ang discussion natin dyan. Mike? Maraming salamat sa tanong. Uy, may nagpapahay sa'yo. Si Ina. Hi, Ina. Saan? Ina Andolong. Nakikita ko siya dito sa laptop ko. Kumusta, Ina? Miss Ina, thank you for watching. Salamat. Alam ko busy. Busy yan si Miss Ina. Pero maraming salamat for watching. Ayan. Sige. Madalas siguro, malamang yung mga nanonood ngayon, nanonood din kay Ina. So, at kung hindi pa, panoorin nyo rin po yung show ni Ina. Meron din po siya. Okay, in a nutshell. Yeah, in a nutshell po. Ayan, okay. Marami na tayong nakuhang questions. Yeah, medyo marami na tayong tanong. Teka, nawala yung isa, but I can see here si Angela. Nawawala dito sa laptop ko. Ayan, si Arlene muna. Arlene Lee Ilustre. Attorney, true ba na pag OINP sa home support worker or childcare, hindi na pwede mag-apply if ang employer is sa bahay lang? Private household po. OINP. Yung in-demand. Hindi sa bahay lang. Kung yung employer is private household, like yung for in-demand sa OINP, Right. Yung last time nga na-check ko, pwede pa din. Pero, yan. We have to check that. There's a certain income. Yun ba yan? Yung income, kailangan naman syempre i-prove na kaya nga nila magpasweldo. Pero baka mukhang rumor pa lang po ito, Miss Arlina. So, I don't know. I think kung mayroon ng update dito. Pero parang, as far as I know, wala pa or hindi ko pa nakikita yung update, sorry. As long pero as we have to check. Ma-meet yung income requirement. Okay, Arlina. Babalikan din po natin babalikan yan. po natin yan. From Miss Angela Alejaga. French category. Dalawa yung tanong niya. CEC French category, pwede din po ba ma-draw kapag outside Canada na, considering may 1-year Canadian work experience? Yes po. So you don't really need to be in Canada. So yung mga express entry, karamihan naman doon, as far as I know, you don't have to be in Canada. Kailangan lang yung, kung French category, of course, dapat ma-meet mo yung level ng French na kailangan, which is about 7, as far as I know, Saka yung sa mga express entry naman nga din na Canadian experience class, you just need at least 1 year of Canadian experience. So yun yung mga basic na requirement. But yung requirement na dapat nasa Canada ka, I don't think not necessary. Nandoon yun. Walang ganong requirement. Okay, may follow-up question siya. If under PGWP, pwede po ba mag-apply tourist visa to Australia? Does it have any negative impact sa current CEC profile or peer application in the future? May need po ba i-update ang CEC profile? Hindi. So yun muna po yung sagot natin. Hindi naman. Kung mag-apply kayo ng tourist visa papuntang Australia, wala namang problema doon. So I don't see anything na pwedeng magpa-compromise doon sa mga application nyo, PR application. Wala pong negative impact doon. Ano pa ba? Hindi i-update sa CEC profile? I don't think so. Hindi naman kailangan na... walang kailangan i-update po. As far as I know. Hindi kailangan na i-update nyo si IRCC with regards sa plan nyo mag-apply ng tourist visa. Anyway, tourist lang naman. Temporary lang yon. Ang expectation din natin syempre babalik kayo either sa Canada or sa Philippines. Sa ngayon, since hindi pa nga kayo PR, ang status nyo talaga din is temporary. So talagang ang
Sa ngayon, ang ultimate is uuwi kayo sa Pilipinas kasi I assume taga doon kayo. Okay. Thank you, Angela, for that question. Ayan, marami akong Ayan, Bill nakikitang C-21. tanong. Anong effect ng Bill C-21? Are you familiar? Not familiar yet, pero marami na tayong naipon na kailangan babalikan i-update, natin. Ayan. Sige, from Cyril Muro. Hello. Yung itatanong ko po sana is kung paano po yung steps-by-step requirement na kailangan namin kasi po yung story ko po is ganito. Nasa Canada na po for almost 4 years. Sponsor ako ng mother ko at isa lang po ang anak na declared ko sa papers ko doon. And sabi single ako kasi under pa ako ng mother ko at that time, noong May 2021. Kasi ngayon po meron na kaming pangalawang anak. Nung pinaprocess papers ko para sa pag-alis, nabuntis po ulit ang girlfriend ko. Okay. At may balak po kami magpakasal ngayon December pag uwi ko sa Philippines. May chance po ba ma-sponsor ko yung undeclared son ko po pati fiancé? Ayan, medyo mahaba. Balikan natin ng konti. Medyo complicated po ito, pero I think masasagot natin. Si mother ang nag-sponsor sa kanya. Sponsor siya, so naging PR siya, pero at that time, hindi niya dineclare yung isang anak niya. So yung hindi pag-declare na yon, ang effect nun, hindi mo siya may sponsor as a member of the family class. Pwede siya makapunta ng Canada on their own, pero not through sponsorship. Ngayon, so may balak ka na umuwi, magpakasal. So okay naman 'yon. So syempre later on i-sponsor mo siya, no? Ang make sure lang ito, very critical po ito and it is also based on our experience. Importanteng malaman mo na later on pag in-sponsoran mo siya, walang magkaroon na conflict in the sense na dapat wala kang common law partner. Hindi kayo common law relationship. Girlfriend, ayan. Kung boyfriend-girlfriend, okay yon. Pero kung common law, nagli-live-in kayo, baka magkaroon kayo ng issue later on kasi sabihin ng immigration, dapat dineclare mo yon yung relationship na yon. So medyo maging maingat ka sa application mo later on dun sa sponsorship. And then, yung next dun sa, may isa pang anak, may nabuntis. Okay. And then, I assume na siya din yung mother nung hindi mo dineclare, no? Assume ko lang, ano? So, pwede actually yan na pwede mong sponsor nga yung girlfriend mo. But, let's not call her girlfriend na lang siguro. Kasi nga, pag girlfriend, hindi mo siya ma-sponsor ng ganon. So, dapat partner or common law partner or later on, pag napakasal kayo, di asawa mo spouse na. Pwede mo siyang i-sponsor. And then, yung mga anak niya, actually, which is anak mo din, mga kasama yon sa sponsorship. So, possible yon actually, na masama pa rin yung isang hindi mo dineclare. Kasi medyo indirect yung route nun In the sense na hindi mo ini-sponsor directly yung anak mo. Kasi yun ang hindi mo pwedeng gawin. Sponsoran siya directly. Pero sponsoran yung asawa. Yung parent niya na asawa mo, makakasama yung anak mo na yon, not really through you or not directly through you but through your spouse. Kasi yung anak ng spouse mo, whether anak mo hindi, basta anak ng spouse mo, dependent niya yun, makakasama yun. So medyo complicated po, pero medyo nakakalito, Sir Cyril. Nakakalito, I understand, pero sabihin na lang natin na mukhang may pag-asa pa. Pwede. So just be mindful of the dates. Kung kailan kayo nagsama, ayan. Medyo maselan po yung mga part na yon. Yan din ang binubusisi, sabihin natin ni IRCC. At marami pong nagkakaproblema sa part na yan. Kaya mag-iingat lang po. Okay, marami pong salamat, Cyril, sa katanungan mo. And we hope you will be able to successfully sponsor your family. Ayan. Si Mr. Dominador Inay. Attorney, pwede ba magpa-assist sa inyo para sa conjugal partner sponsorship? Pwede naman po. Reach out lang po kayo sa amin. Ayan po yung contact information namin sa harap. Nakasulat po. Ayan. Either tawag lang po kayo or email nyo lang po kami. Pwede po kayong tumawag, 1-855-522-5290 or mag-message po kayo sa Facebook or sa JCA Law Office page or go to our website, www.filipinolawyer.ca. Pwede rin nyo po kami pasyalan sa office namin sa Yonge and Eglinton po, Midtown, Toronto. Okay, marami po salamat, Mr. Dominador. Si Miss Rayceline Sevilla Sanyes. Ayan, hindi ko nakikita dito pero nakita ko siya dito.
Ayan. Ano pong magandang PR pathway sa husband ko po? 3 years na pong executive chef here in Canada and 14 years working as a chief cook po sa cruise cargo. Thank you po. Ayan, si Rayceline. Check nyo po. Unang-una, yung main mga main pathways natin, express entry nga po, pataasan lang ng score. Kung ang score niya umaabot ng mga 500, okay. Pero kung hindi umaabot ng 500, consider nyo yung mga provincial nominations. So, 10 provinces po yan. Checkin nyo isa-isa. Ano ba yung mga gusto nilang i-nominate. Ano? So, aside from provinces nga po, meron tayong mga rural communities na ngayon. So, medyo RNIP. kung tutusin, dumadami yung mga opportunities. So, yung mga rural communities naman, may mga certain communities na nagpa-register doon. So, kung gusto nyong maging PR at willing kayong tumira doon sa rural community na yon, kailangan nyo ng job offer from a registered employer at saka yung i-recommend kayo ng community itself. So, yun yung mga requirements niyan. And at the same time, meron po tayong mga categories na ngayon, 6 na categories. Yung French category, isa na yun. And yung mga, STEM, agriculture, education. So, 6 po yun. Hindi ko na maalala yung iba, as trade. Pero yun po yung mga other pathways kung hindi kayo makapag-compete dun sa main pathway na express entry nga and usually under Canadian experience class. So yun lang po talaga. Sabihin natin very basic pero I understand ang next question dyan paano tayo manominate sa province. So tingnan nyo nga po yung isa-isa. You need to do some research talaga. Isa-isahin nyo yun. Tingnan nyo kung ano yung mga sa tingin nyo, mamimit nyo yung qualification. If you have to step back a bit further, tingnan nyo kung ano yung kailangan ng Canada as a whole. So, job bank po ang isa sa pinakamagandang source para dyan. Meron pong datos ang gobyerno para ipakita sa inyo sa ano bang trabaho ang in demand at saang lugar. Kasi yun po ang pagbabasihan nyo. Anyway, yung sabi nyo na cook in demand naman po yan. Every now and then, every now and then lumalabas yan sa mga listahan nga ng mga province na gusto nilang i-nominate nga po. So, tingnan nyo lang kasi pasulpot-sulpot yan. Minsan nandyan, minsan wala kasi pag nakuha na nila yung gusto nila, alisin na muna nila. Pag kailangan na naman nila, ibabalik na naman nila. Pero at least yung long-term natin, prediction dyan, kailangan pa rin ng Canada eventually ng mga cook for the next foreseeable future at least. So, yun po yung main strategy para sa asawa nyo. Yes. Okay, thank you, Ms. Rayceline, for that question. From Ange Cat Santos Gonzalez. Hi, attorney. Good afternoon. I have a question regarding sa LMIA po. What if may nakita po kaming bagong employer but yung Lamia still processing and blank, nawala. And blank, ayun, and blank LMIA. Possible po ba yun? Maybe we can ask the job offer letter while the LMIA is being processed. Right. So sa ngayon po, ayan, medyo updated tayo sa policy nito, ng konti. So may policy ang government na pwede mo nang applyan yung LMIA na yun kahit hindi pa siya tapos, kahit hindi pa siya... Kahit wala pang decision. Nadidesisyonan. Kung mag-expire na yung existing na work permit mo, pwede kang mag-apply ng panibagong work permit na may LMIA din naman pero hindi pa nga approved. So, pwede yon at least under existing policies. Pwede po yun kasi usually nga mga LMIA ngayon, humahaba din yung processing. Ano po? So, dati kasi mga parang 3 months lang, okay na. Ngayon, nakakarinig tayo ng mga 6 months na, wala pa. Yung iba nga, 9 months na, wala pa. Even up to a year, wala pa rin yung LMIA. So, at least ginawa ng paraan ng gobyerno na kahit hindi pa nga tapos yun, pwede mo na siyang applyan ng work permit. Although, blank daw yung LMIA, hindi nakapangalan sa kanya yung... Pwede naman yun ipa-adjust na ilagay yung pangalan nyo. Yeah. Okay, thank you Miss Ange Katz for that question. Ayan, may bago tayong na-receive. Ayan, may comment si Mike. Pataas ng score, mag-aral sa Canada, magtrabaho, galingan ng English test, tama yan. Very good, galingan din ng French, tama din yan. Tamang-tama, Mike. Yan naman po talaga. Parang madali nga lang sabihin, parang madali sabihin, patasin ng score, mag-aral. Pero yun po talaga, I mean, yun yung trade-off eh. Kaya nga din,
ito, babalik na ano naman tayo, atas tayo ng konti. Gusto niyo ba dito? Is it worth it sa Canada? Kayo din makakasagot kasi niyan eh. So may mga nagsasabi, yeah, worth it pa rin dito sa Canada. May nagsasabi rin, ay hindi, huwag na, hindi worth it sa Canada. Masyado nang malamig, tsaka yun nga, mahirap makakuha ng trabaho. So, kanya-kanya tayong sagot doon. But for the most people din na nakikilala ko dito sa Canada, it's worth it. Lahat halos, marami na once na nakita na ang Canada at na-experience na nila yung buhay dito kahit paano, sabi nila, okay, it's worth it, it's worth fighting for. Yun, so yun. Tahimik. Eventually, kayo din ang sasagot nga niyan, pero ako din, I can answer for myself. Yes, yung pinagdaanan na mga sakripisyo noon, back to zero, di ba? Alas lahat naman. Start all over, ganyan. I would say sulit na rin eventually. So, yun. Pero tama yan, Mike. Salamat sa taasan daw ang experience, babaan ng edad. Ayan ang hindi natin magagawa, no? Yung ibaba yung edad. Yun lang yung hindi natin kayang pigilan. Okay. Or wala tayong magagawa na doon. But the rest, yes, English, aral po kayo. Kahit ako din noon, hindi ko paboritong language or subject yan, English eh. Pero later on, kailangan pala na yun nga patasin para sa points. So, lahat naman po yan napapagtsagaan. Okay. Thank you, Mike, for that comment. Ayan, merong follow-up question si Miss Arlina. Pag po express entry, federal skilled worker, okay lang po, di ba, na ang gamitin na experience ay yung 15 years na experience sa Saudi as RadTech. Dati. Years, kahit walang job offer dito. Yeah, sa federal skilled, yes. Para makapasok kayo sa express entry, yes. So I think, 3 years out of the last 10 years. Parang ganun, Yeah. Na experience outside of Canada. Yun yung magpapakwalify sa inyo sa express entry. And the English language assessment, kailangan CLB7. Kaka-review ko lang. Pero ano lang yan, yun yung first step, sabihin natin ganon, para makapasok nga po sa express entry. And may second step pa kasi nga pataasan pa rin. Hindi mawawala yan, pataasan ng score. Yung matataas na score, yun lang yung ini-invite nila. Hopefully nga may magbago din doon. I think it's time na merong pagbabago diyan. Yung categories, isa na yung way para baguhin nila yung sistema kasi sa mga categories nga kahit mababa lang yung points, pwede ka basta na-meet mo yung requirements ng category na yon, which is for example, doon sa French category nga 7 out of 12 lang na language proficiency, doon sa French, pwede na. And then doon naman sa ibang category, kahit 6 months lang na experience, 6 months lang, basta na ka doon sa, pasok ka doon sa listahan din nila, doon sa mga categories na yon, pwede na. So you can get away with a lower CRS score para basta ma-meet nyo yung requirements ng mga categories na yon. Okay. Ayan. Medyo ibaba natin. Nawala kasi yung sino yun? Ayan, si Yap Chong. Yap Chong Jr. Pwede ko na ba kunin? Ang asawa. Nagpakasal po Asawa ako ko, last 2019. Siya po nagbigay ng papel sa akin. Umuwi po siya 2020. Hindi na bumalik. Iniwan ako. Ay, pwede pong paangat, sir. Hindi namin mabasa. Nawala kasi sa laptop. Ayan. Iniwan ako sa Canada now. PR na ako. Nag-file ako ng divorce. Then nagpakasal na rin po ako now nasa Pinas siya. Kailangan na po kaya siya... Kailan ko po kaya siya pwedeng makuha? So, ang kukunin niya, hindi yung asawa niya noon, pero yung bago niya ng kapartner. Kasi yung asawa niya noon, ang kumuha sa kanya. So, pwede naman. Yes. Parang ang tagal na noon. 2019 pa sila. And so may bago kayong karelasyon, nagpakasal na, so bagong kasal nga kasi divorce ka na, nagpakasal ka ulit, pwede. So, pwede mo nang simulan kung gusto mo. Yes, pwede na po, Sir Yap. Okay, maraming pong salamat. Ayan, balikan natin yung isa kanina. Nawala siya. Ayan, hindi. Okay, anyway, nawawala kasi siya. Si Raya... Ayun, si Mark Consuelo. Mark Consul Alberto. Attorney, ask ko lang po, matatapos na extension ko next year, March. If ever makapagpakasal kami ng GF COFEB, need ko pa ba mag-file ng extension para sa visitor's visa ko? Salamat.
Matatapos na extension next year and magpapakasal ng girlfriend sa Feb. Yeah. And then, tanong mo is, kailangan pa ba mag-file ng extension nga kung kasal naman na kayo? So, yes. Yes. Maintain nyo pa rin yung status nyo as much as possible. Kahit nga may existing na PR application po kayo. Iba naman kasi yun eh. Iba yung PR doon sa yung para i-maintain nyo yung status nyo as a temporary resident. So, you still have to take care of your status. Pero, pag in-sponsoran kayo as a spouse, medyo safe na in the sense, at least as per existing policies din, kahit na walang kayo ng status, mareregain nyo yun once na ma-approve na yung PR application nyo. Pero that can always change. Pero for now nga, pwede yon kahit mawalan kayo ng status. Pero at the same time, i-maintain nyo pa rin yung status nyo. Mas maganda pa rin na may status kayo. At saka kung may status kayo, pwede kayo makapag-apply na ng work permit later on. So yun ang isang advantage doon na kung may status kayo. Ayun. Okay, marami pong salamat, Mark. Extend nyo lang yung status nyo. Oo. Okay, meron tayong nakuhang question from Raya Moores Eramis. Ayan. Paano po namin makuha ang pamangkin namin, caregiver, graduate siya, at kami naman dito ay PR status. Na may 2 anak, ang 1, 5 years old, merong ASD diagnosis. Salamat po. 5 years old po yung isa. Ayan. So, pwede pong kunin yung pamangkin. In fact, marami nang gumawa niyan. Hindi na yan bago. Pero nga lang, make sure po na yung pag-hire nyo sa kanya is kasi kailangan nyo talaga ng caregiver. It's not just because kailangan nyo gusto nyo yung pamangkin nyo makarating dito. Pero it's more on kailangan nyo ng caregiver at wala kayong makita. Yun yung gusto ng gobyerno. Yun yung gustong marinig ng gobyerno na dahilan para makarating dito yung pamangkin nyo na kayo, PR na, and nagtatrabaho kayo, and then may mga anak kayo. Siyempre, gusto nyo silang alagaan, pero at the same time, gusto nyo magtrabaho, so kailangan nyo ng caregiver. Kaya lang, wala kayong makitang caregiver na dito sa Canada. Whether PR, citizen, or wala kayong makitang caregiver. Kaya, humihingi kayo ng pahintulot sa gobyerno na pwede ba yung pamangkin nyo na nasa labas ng Canada. So, parang ganun po yung usapan dyan. So, pwede naman, basta genuine yung need ninyo at saka may kakayahan kayo na pasweldohan siya. And ma-meet niya yung requirements din. So, yun din po yan. Okay. Maraming po salamat, Sir Rayamos. Ayan, may mga nakikita. Ayan, nakikita ko na ngayon. Si Roslyn, gandang araw po. Pwede po bang makahingi ng quotation for PR application for BCPNP? Yes, usually po yung process natin dyan, schedule po tayo ng consultation para malaman natin yung details ng situation ninyo para po kami makapagbigay ng accurate na proposal para para sa service po na yun. So get in touch lang po sa amin para ma-schedule po kayo ng consultation. Nasa front po yung contact details namin. Again, pwede po kayong tumawag through 1-855-522-5290 or mag-message po kayo sa Facebook page namin, JCA Law Office, or mag-contact po kayo through website. Pwede po kayong mag-send ng inquiry doon, www.filipinolowyer.ca. So marami pong way para kontakin kami, pero kung yung isang way na ginamit nyo, hindi nyo kami ma-reach, marami pang ibang paraan para ma-contact nyo po kami. Okay. Maraming pong salamat, Miss Roslyn. Ayan, natanong na ba natin lahat itong mga to? Kasi ngayon nakikita ko na siya. Parang marami pang hindi pa. Merong nagpapa-shoutout, si Prince Ugel. Magkano daw bang kare-kare? Huwag mo na masahin niya. Ganun. Hindi, meron daw bang karinderya sa Calgary? Shoutout daw sa taga-Pasay. Pasay siya. Naka-hide na nga eh. Okay. Nagpapa-shoutout siya. Well, he's in the Philippines. So, maraming salamat sa panonood, Prince. Ayan. Si Yap, magkano po abuti ng proseso for outland spouse? Again, Mr. Yap, pwede po kayong kumontak sa amin. Tawag po kayo.
1-855-522-5290 or i-check niyo po yung website namin or Facebook page po, JCA Law Office. Okay. Ayan, si Miss Rose, ayan, Bruce Kent. Good morning po. Paano naman po kung hindi na apply ang spousal sponsorship and mag-end in 7 months na po ang work permit? Will I need to go out of Canada? Yung options nyo po, kung makakahanap kayo ng panibagong trabaho, usually nga po may LMIA, pwede nyo pong i-extend yung work permit nyo. Kung hindi naman po, ang recommendation natin, i-convert nyo na po siya into visitor record. So, at least you don't have to leave Canada, may status pa rin kayo sa Canada, and pwede pa rin kayong sponsoran, and then later on, pag na-start na yung process na yon at naka-receive kayo ng AOR na tinatawag, Acknowledgement of Receipt, pwede kayo mag-apply nga rin po doon ng work permit under that program habang hinihintay nyo yung decision doon sa spousal sponsorship. So, hindi nyo kailangang lumabas ng Canada po. May paraan para dyan para hindi nyo kailangang lumabas. Okay, Bruce, maraming salamat for that question. Ayan, may nakita ako. Si Miss Rose Dadula Torres. Ayan. Hello po. Additional question po about sa Lamia. Open work permit holder po ako, expiring July 2026. Looking for LMIA employer as plan B in case di agad makahanap ng work si spouse. Paano po kung makahanap tapos lumipat ng work pero di pa approve LMIA tapos nag-file ng extension ng work permit? Tapos in the end po, di na-approve ang Lamia. Magiging valid pa rin po ba work permit kung hindi pa naman expired ang open work permit ko? Thank you po. Yeah, so pagka usually po, no, open work permit, tapos nag-apply kayo ng panibagong work permit, in the meantime, valid pa rin po yun, yun yung tinatawag nating maintained status. So kung ano yung status, yung existing status nyo, kung nag-apply kayo ng extension for that, like yung work permit, kahit mag-expire yung status na yon, ma-maintain yung status nyo, pwede pa rin kayong magtrabaho under the conditions noong previous work permit ninyo. So, yun po yung rule about maintained status. So, yun po, makakapagtrabaho pa kayo hanggang naka-pending yung bago nyong work permit. Pag lumabas yun nga lang, kung may refuse kayo, on that same day, wala na kayong status. Ayun. Okay. Oo, pag hindi na-approve yung LMIA niya. Okay. Meron pa ba tayong mga questions na hindi napansin? Message lang po kayo. Meron pa tayong 10 minutes na time. Medyo naubos na po ba natin? I think naubos na natin. Sige po. So, sige po, send lang po kayo ng questions nyo. If hindi po nabasa, let us know. Yes po, let us know. Message Minsan lang po, may po, mga nalalagpasan hindi napapansin. Kasi umaangat pag merong mga pumapasok na questions. Okay. Babalikan po natin ito. Balikan po natin yung mga offline. Questions. Medyo marami rin po kasi marami ito. tayong offline questions. Ayan. From Enoya R. Good evening po. Nawalan kami ng status sa Canada. Pwede po bang magpatuloy sa pag-aaral ang aming anak sa grade 10? So kung grade 10, Ano siya? So, high secondary, high school. So kailangan po of course ng status, especially nag-aaral. So kailangan niya ng study permit. Pero yung study permit medyo especially for minor, medyo complicated issue kasi supposedly ang bata, karapatan daw nila, supposedly, ito yung sabi nila, di ba? Na makapag-aral regardless of status. So minsan depende na rin yun sa school paano nila i-implement yon. Pero si IRCC, siyempre gusto niya na kung mag-aaral dito, kailangan may study permit. At kung nawalan kayo ng status, hindi na siya supposedly pwedeng mag-aral pa. So, applyan nyo na lang po. And kung within 90 days pa naman kayo, pwede pa siya magpa-restore. But yung actual implementation niyan, depende na yan po sa school kung papayagan yung bata na makapag-aral. Kasi yun nga, kawawa naman. Yung bata, siya ang nawalan ng pagkakataong makapag-aral. So, kausapin nyo po yung school tungkol dyan. At the same time, applyan nyo na rin po ng restoration yung status nyo. Okay. Thank you, Ms. Enoya, for that question. From Nancy P.
Hello po, Attorney Jake. 3 years na po akong separated by status pero walang separation agreement. Automatic po ba hindi na valid ang kasal namin? Yeah, magandang tanong po yan, ano? Yeah, yung mga ganito kasing situation, nakakalito to para sa ating mga Pilipino, hindi tayo sanay sa ganito. Pero dito sa Canada kasi napaka-liberal nila pagdating sa ganyan. Once po na nag-separate kayo, yun na po yun. Separated na po kayo at saka legal na po yun. Walang kailangang documents, hindi kailangan ng separation agreement or what. Yung mga separation agreement na yon, ginagamit lang yon pang prove, as proof na separated na kayo. But the thing is, separated na kayo even without those. So yun, 3 years na kayo nag-separate, yun na yung status nyo. Legally separated na kayo as of. Kung panindigan nyo na yun ang status nyo. Pag meron kayong mga forms na kailangan i-fill out, tinatanong kung ano yung status nyo, ang status nyo, separated. Yun na yun. So even if wala kayong mga separation agreement or what, panindigan nyo na yun na separated kayo. Yun na yun. So yung tanong mo sa kasal, kasal pa rin kayo legally. Pero yung situation nyo nag-iba na in a sense na separated na legally separated na kayo, pero yung marriage nyo nag-exist pa rin. Ang effect lang nun, hindi pa kayo pwede magpakasal sa iba hanggat hindi nyo na-dissolve yung previous marriage na yun. Okay, maraming salamat, Nancy P. Ayan, may follow-up question si Miss Rose. Ano po usually reason ng LMIA refusal? Industry po ba ng company? Revenue po ba? Or yung position mismo? Ang pinaka-common po na reason actually sa LMIA refusals is hindi na patunayan noong company na nag-effort sila na maghanap ng PR or citizen para doon sa trabaho na yon. Yun yung pinaka-common. At saka yun po kasi yung pinaka-purpose ng program na yan. Yun nga, ito, nasa usapin siya nga lately, yung TFW, Temporary Foreign Worker Program. Yun precisely yung program na yon na ang sino man dito, sinong employer man dito sa Canada, pwede mag-hire ng foreign worker kung mapapatunayan niya na walang PR or citizen para doon sa trabaho na yun. That exactly is the point of yung Temporary Foreign Worker Program. So yun yung cause din usually ng refusal kasi hindi na-prove. And most of the time nga din sa experience po namin, kung hindi marunong yung employer na mag-apply, kasi ang sasabihin nila, bakit pa ako mag-e-effort? Ito na nga yung gusto kong i-hire. Kausap ko na siya na yung gusto ko. Wala na akong balak mag-interview or mag-evaluate ng iba pang applicants. Yun yung mali. Kasi nga, hindi niya mapuprove dun sa government na nag-effort siya. Yun yung effort na yun yung hinahanap. So, kailangan niya pa rin talaga mag-interview. Kailangan niya mag-exert ng effort. Hanapin yung PR na yon or yung citizen na yon. Otherwise, hindi masasatisfy si officer. Kaya mare-refuse. Hindi satisfied si officer na nag-effort siya. So, yun po yung pinaka-cause. Yung usual cause ng refusal. Okay, maraming pong salamat, Miss Grace. Ayan. Miss Rose pala. Okay, another question from Rain Artienda Rabuya. Hi, nag-apply po ako ng PGWP and wala po ako na-receive na work permit extension. Ang permit ko po end ng March 2026. Can I start working full-time while waiting for the decision? Thanks. Teka, balikan. Nag-apply siya ng PGWP. Wala siya na-receive na work permit. Anong ibig niya sabihin nun? Usually kasi pag nag-apply ka ng PGWP, may matatanggap ka agad. Almost parang, like the following day. Parang bridging, na letter, parang ina-acknowledge na okay, we received your application. Tapos nakalagay na rin doon na while yung waiting, duration, na may authorization ka to work while waiting for the finalization of the PGWP. So usually, yun na yung extension nyo, at least temporarily. So pwede kayo makapag-work, full-time. Dapat lang may letter kayo na-receive na gano'n. Pero may letter po yun. And usually nga, mabilis lang yun. Like in a day. And kung hindi nyo pa natanggap, you need to reach out sa IRCC para mabigyan kayo ng sulat na yun. Pero yun po, mabilis lang yun supposedly. Okay, Miss Rain, maraming pong salamat for that question. Ayan, from Christine Joy Sibayan Imbuedo. Hi, attorney. Nakapasa na po ako ng expression of interest, kaso yung CELPIP ko po nag-expire nung Feb. Okay. And end contract ko po April.
wala pa pong invite. Ano po sa tingin nyo? Need ko po ba ulit mag-take ng English? Po. Yan ang sagot agad natin dyan. Kasi sabi nyo expired na. Yes. So dapat po, ready tayo. Kasi pagka, pag na-invite kayo or what, magsasubmit kayo ng di ba, documents nyo. Hindi kayo pwede mag-submit ng expired na document. Yes. So dapat, ngayon pa lang, ready na kayo. Who knows Baka ma-invite kayo, hindi natin alam. So dapat ready kayo sa lahat ng mga documentation nyo. Okay, Miss Christine. Ayan, merong follow-up question si Mike. Attorney, pag naanakan ba or nag-anak sa Canada, may posibilidad na ma-extend kahit wala pang LAMIA at work permit or na-expire na? So hindi yun reason para ma-extend yung mga status, worker man, student, or kahit yung visitor record na nagkaanak or naanakan. In itself, hindi siya dahilan. So you have to convince the officer na meron kang magandang reason to stay in Canada at meron kang funds. So yun yung importanteng part din doon, na meron kang enough funds para sustentuhan yung sarili mo dito sa Canada. But yes, yung pagkakaroon ng anak in itself, standing alone, hindi siya reason. Oo. Okay, Mike. Maraming salamat. Attorney Jake, may isa pa. Dapat bang sagutin ng Canada Healthcare ang panganganak kahit na temporary visa pa lang? Kung temporary visa, like what ka? Worker ba? Ang PR kasi daw, at ang PR dahil nagpakasal sa AFAM. Kung visitor lang, I think hindi, kasi ayun, para magiging unfair din yun sa Canada at sa mga permanent residents, citizens dito sa Canada na sila ang sasagot doon sa bumisita. Diba? Kasi supposedly nga, yung visitor nandito sila para lang i-enjoy yung scenery ng Canada o kung meron sila mga taong gustong bisitahin. Pero for Canada to shoulder yung cost ng mga healthcare nila, I think that would be unfair din sa mga naninirahan na dito. Sa mga nagko-contribute ng taxes, siyempre, magiging unfair yun sa kanila. Kung nagtatrabaho siya dito, baka pwede pa. At least nakakapag-contribute siya sa economy at saka nagbabayad siya ng tax, so maaaring pwede pa. Pero kung visitor po, medyo alanganin tayo doon. Okay, Mike. Maraming salamat for that question. Mr. Dominador Inay, ayan, follow up ni Sir. Attorney, ano po ang possible paperwork for me to prepare to the process for the processing of conjugal partner sponsorship? So, kailangan, pinakakailangan yung i-prove nyo dito na genuine yung relationship nyo. So, madali lang sabihin na genuine, pero maraming kaakibat yun Yes. So, yung love story nyo, uusisain yan definitely ng officer. So, be ready for that. And you have to be aware din kasi na maraming namimeke kasi niyan. Maraming nagkukunya-kunyari para nga makuha lang yung immigrant status. So alam na rin ni officer yon na may mga ganon. So kaya mas mahigpit si officer. Talagang ini-scrutinize niya. At talagang chine-check niya kung genuine nga ba talaga. So yun muna. And some example niyan, yung communications nyo. Like, gaano ba kayo kadalas mag-communicate? Ano mismo yung sinasabi niyo doon? So titingnan yan ng officer. Ano ba yung, paano ba kayo mag-communicate? Like sweet ba kayo or parang magkaibigan lang? So tinitingnan yun, definitely. And then may mga ibang tao bang nakakaalam nung relasyon nyo? Dapat marami, di ba? Dapat yung mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, alam nila na meron kayong relasyon. So hindi nyo dapat tinatago yan. Nagsusuportahan kayo, kumaga interdependent kayo sa isa't isa. Yun usually yung nandito sa Canada, siya nagpapadala ng pera sa Pilipinas. So usually yung remittances, regular remittances, of course photos. Umuwi ba kayo doon, binibisita nyo ba siya or siya ba nakabisita? Pero pag conjugal, by the way, ang ibig din sabihin niya, so aside from yung genuine, yung relationship, may impediment nga po. Hindi kayo makapagpakasal for some reason, and usually ang reason yan, merong existing marriage yung isa sa inyo na hindi mapa-dissolve or hindi mapa-annul or hindi pa mapa-divorce. So yun yung usual impediment doon. And hindi rin kayo pwede magsama bilang common law kasi usually nga nandito yung isa sa Canada at may trabaho siya. Hindi naman siya pwedeng umuwi sa Pilipinas like for 1 year na hindi nagtatrabaho. And yung nasa Pilipinas naman, hindi makapunta dito kasi hindi naman siya inaaprubahan ng Government of Canada to come as a visitor. So yun yung sabihin nating impediment.
for them to live together. So yun po yung general requirements nito, na kailangan genuine yung relationship. And then may mga impediments dun sa pagpapakasal or pagkakaroon nila ng common law relationship, meaning live-in, hindi sila makapag-live-in. Yan. Marami Yun po po. yun. Medyo A little marami, overwhelming, pero yeah. Yeah. Marami po salamat sa question, Mr. Dominador. Mr. Enoya Rin, ang visitor records po ba pwede mag-apply ng work and kung may job offer na po, need po ba lumabas ng Canada? Okay lang ang principal applicant, kailangan lumabas ng bansa? Thank you po sa sagot last time. God bless po. I see. So, yeah, pag magko-convert po tayo from visitor to work permit, kailangan po natin mag-exit ng Canada. Kung visitor record, pwede ba mag-apply? Sa aking palagay po, pwede naman mag-apply, pero dapat medyo low-kick tayo kasi nga yung pag-stay natin dito sa Canada, discretion kasi yan ng Government of Canada, ng officer. Kung may suspecha siya na actual na nagtatrabaho kayo na cash job, di ba? Kung merong suspecha, pwede kayong hindi na i-renew yung yung status nyo. So medyo dapat low-key. Pero yung pag-apply in itself, basta hindi kayo talaga yung nagtatrabaho, kasi minsan habang nag-apply, pero subukan natin, pwede bang ka muna parang on the job, bayaran muna kita ng cash, tingnan natin kung anong magagawa mo. Definitely bawal po yun. So yun po, sabihin na natin there is a thin line there. So medyo mag-ingat po tayo kung mag-a-apply tayo ng trabaho as a visitor. Ayun. Okay. Ayan, medyo naubusan na po tayo ng salamat oras. sa questions nyo. Meron pa ba tayong isa o dalawa na pwedeng I sagutin? think yun na yun. Si Mr. Enoya na yung last na question na na-receive natin. Oo. So, samahan niyo po kami ulit next week. Wednesday na po kami. Babalik po kami sa Wednesday. 1:00 p.m. Dito lang po sa Filipino TV. And thank you very much for joining us today. Marami pong salamat sa lahat na nagtanong. Next time po, kung meron pa kayong mga follow-up questions, welcome na welcome po kayo. Okay? Have a good afternoon po.